Nako, Senator Dante Marcoleta, mukha yata makakasuhan pa, no? Dito ay gusto i-rekomenda ni Lacson na imbestigahan ang 500 million allocable ng flood control ayon kay Lacson. Grabe to. Matindi po to ngayon. Iba na po sa panahon ngayon, harap-harapan na po talaga. No? Iimbestigahan si Senator Marcoleta 500 allocable. Eh bakit yung iba bilyon-bilyon di mo iniimbestigahan? Ano ba talaga to si Pinky? Ano ba talaga layunin nitong taong ito? Bongbong Marcos, nakikiusap naman kami lahat sa'yo. Ganito ba Pilipinas? Pinababayaan mo? Tapos pag may naiinis sa'yo, ayaw ni Claire? Eh, dapat lang talaga mainis na eh. Bakit ho? Pinababayaan nyo ho yung mga ganitong tao eh. Di ba ho ba sabi nyo, mahiya naman kayo, tumutulong si Senator Marcoleta? Ba't tumutulong si Senator Marcoleta? Ba't parang wala? Mangilam na ho kayo, Mr. President. Mangilam na ho kayo. Di ho ba? Bakit parang tahimik kayo pagdating dito? Nagkakagulo sa bayan ng Pilipino. Oh. Dahil sa ganito, hindi kayo naman magitan. Ang sa inyo, trabaho lang. Ganito ang Pangulo, trabaho lang. Anong trabaho lang? Ibig nyo pala sa opisina, nagkakagulo na sa opisina, trabaho lang. Hindi ba pwedeng bago magtrabaho, mag-ayos muna mga opisina? Lahat kayo ha, sabi ng hepe. Lahat kayo, bago kayo magtrabaho, magbati muna, mag-open forum tayo. Kaya nga minsan sa opisina, di ba, may mga team building? Para doon pala nagkakalabasan ng sama ng loob eh. 'Di ba? Ito na team building tayo. Ano problema sa opisina? Mabagal ka daw, ayusin mo sa susunod ha. 'Di ba ganyan? Pag happy pa lang 'yun ha. Eh paano pag presidente ka ng Pilipinas, nagkakaganito bansa mo? Hindi mo atupagin 'to. Tapos sabihin nyo, taong bayan ang gusto nyo. Itong mga to, binoto ng taong bayan to, isa sa mga naglilingkod, public servant to, senador. Tapos, anong apektado ito? Mga constituent nila. Hindi ba pwedeng pakilaman ng Pangulo? Mangilam ng Pangulo? Tigil nyo na yan, ganito gawin nyo, mag-imbestiga kayo. Ganun, hindi ba ho ba? Hindi ba ho ba Pangulo? Hindi ka namin sinisisi ha. At nananawagan po kami sa iyo na sana ho, yung mga ganitong halatang-halata na ho, hindi na ho maganda eh. Hindi na po healthy sa Pilipinas yung ganito. Ako po sasabi sa inyo, Wiray mo, hindi naman kakasuhan to totally. Pero paiimbestigahan mo, ba't ba iimbestigahan? Samantala yung iba po, Mr. Pangulo, pasensya na, nagsusumbong po ako sa inyo, Mr. Pangulo. Nagsusumbong po ako sa inyo. Wala kami ibang kakampi kundi Pangulo na lang. Yun na lang. Hindi nyo ho ba pwedeng anuhin to, sawahin to? Sige, palagay na, may allocable si Senator Marcoleta, palagay natin. Bakit si Senator Marcoleta iimbestigahan? Ba't yung iba hindi ho? Ano ibig niyo sabihin dito? Di ho ba? Grabe na ho to. Ayan kasama si Rodante Marcoleta, i-recommendang maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon. Biruin mo ka, Blue Ribbon mo, imbestigahan mo. Para lang ma-destabilize si Senator Rodante Marcoleta, para lang tumigil. Bakit ganyan? Kasi matinik na kalaban nila si Senator Rodante Marcoleta. Malaking pader ang babanggain nila. Habang sila, yung mga matataas dyan, mga pako lang na pumupukpok sa malaking pader. Hindi nyo kayang tibagin si Senator Marcoleta. Sabihin ko sa inyo. Pero ang sa akin lang, naapektuhan yung taong bayan, Mr. Pangulo. Dahil sa ginagawa nito ni Pinky. Di ho ba? Ayan budget insertion na kickback at sa flood control projects ay ayon sa Senate Blue Ribbon Chairperson na si Tempore Lacson, ang dumi. Grabe, ang dumi maglaro ni Pinky. Hindi maganda po. Grabe. Akala niya pinaplano siya ni Marcoleta, kaya gumaganti siguro. Kaya ganyan. Wala namang pinaplano masama si Senator Marcoleta sa kanya. Wala naman sinabi si Senator Marcoleta, dati si Lacson, ganyan niya kasama. Hindi. Balkus, pinuri pa nga si Senator, di ba? Pinuri pa siya ni Senator Marcoleta sa hearing gahapon. Anong sabi? Yang si Senator Lacson, idol ko yan. Panahon pa ni Bayani ba yun? Fernando, gusto ko maging Vice President yan. Sabi pa nga, dahil talagang magaling sa PNP yan, talagang lahat nahuli niya. Siya lang nakahuli noon. Pinupuri ka pa nga eh. Tapos gagantuin mo si Senator Marcoleta? Anong laban mo? Ha? Grabe ho. Kung ako naging presidente, pakukulong ko agad to. Kung ako presidente ng Pilipinas, pakukulong ko agad to. Bakit? Nanggugulo ka sa bansang Pilipinas eh. Di ba? Nanggugulo ka eh. Imbes na yung tao, pagkaisahin mo, magkaaway, pagbati mo. Magkaaway, kundi magkasundo at pag-usapan. Pamagitan ka. Di ba? Ikaw presidente. Kaso wala, nanonood lang sila eh. Di ho ba? Ipadala rin, umano rin ang bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman, the Department of Justice, habang may mga issue tulad ng allocables na hindi patalakay sa pagdinig.
Ito kasi issue kung saan may allocable si Cabral na sinasabi na ngayon, si Seton Marcoleta sasalo 500 million. Tapos yung Diskaya, lahat ng kurakot doon na kay Marcoleta. Grabe, sige, maniniwala kayo? Yung pera daw pinapasole, pag wala may nabeta ko sa mga loyalista, yung mga vlogger pag wala daw maisole na kay Marcoleta din pera kasi di ba nagbibenta ng Diskaya ng lupa? Nagbibenta na kasi niya ata walang pera kasi ang Diskaya siya sabi. Di ba? Sabi ng Diskaya yon. Ngayon asan daw yung pera? Siya sabi na kay Marcoleta daw lahat. Tapos itong pera allocable na kay Marcoleta ulit. Ibig sabihin, kaya pala lahat ng korupsyon na to si Seton Marcoleta dapat sisihin. Ganun gusto nilang palabasin, harap-harapan na po eh. Hindi na po maganda, harap-harapan na po ginagawa nila, ganito. Oho. Ito, pakinggan nyo Pakinggan nyo to siya sabi ni, ni Pinky pakinggan nyo muna to. Na napalitan siyang blue ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session opened, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue ribbon and justice. Sabi namin, go. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na ba kayo nasama ng loob niya? Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. Tingnan mo, 2 hearings na napalitan na siya. Umpisa natin sa simula, yung simula talaga sinabi niya. Ito yung simula sinabi niya. Ito. Sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang blue ribbon. Hindi niya matanggap na papalitan siya blue ribbon. No, sir. Hindi si Seton Marcoleta hindi namin matanggap. Buong sumpo mo suporta kay Marcoleta at iba pa hindi namin matanggap na pinalitan mo. Sir, oo, tama. Totoo siya sabi mo. Hindi namin matanggap at di lang si Seton Marcoleta. Hindi namin matanggap. Bakit? Tanggap namin na ikaw, uy, Pinky, wow, ang galing. Alam mo, papapiliin kita. Ito pera biro Papapiliin ko blue ribbon. Sa dati yung kilalang Lacson Sana makinig ka, sir. Sa dati yung kilala. Marcoleta, Lacson, sa blue ribbon. Papapiliin ako Marcoleta ako. Kita nyo, may picture pa ako. Pero papapiliin ako, alam mo sino pipiliin ko? Sa dating ugali, Lacson ako. Lacson ako. Pero yung nakita namin pumalit ka, hindi ka nag-iimbestiga. Kay Marcoleta kami. Hindi, tamang katwiran yan. Kay Marcoleta kami. Biruin mo, ngayon kakasuhan, iimbestiga mo si Senator Marcoleta allocables. Ano ibig mo sabihin? Tapos interparliamentary courtesy is tradisyon, respeto sa mga kapwa congressman, senador, respeto, pero si Senator Marcoleta hindi mo nirespeto. Di ho ba? Grabe ho mga kababayan nangyayari ngayon. Hindi na ho siya ho, ayan po. Di ba? Harap-harapan, ginaganito mo kami, sir. Kaya huwag mo sabihin hindi si Senator Marcoleta pinalitan siya. Kaya gusto niya hindi para agawin pwesto mo, sir. Kaya kakino-question ni Senator Marcoleta hindi para sa posisyon niya sa Blue Ribbon. Dahil sa ginagawa mo, sir. Yung partial report na sinasabing partial report kailangan pirmahan, pahinga mo katwiran niya, tibag. Kung yung katwiran niya talaga papasakay sa kanyang tao, maraming tao ngayon na gustong-gustong ginagawa, hoy, but may allocable. Hindi porket may allocable ka, kurakot ka na. Ang allocable po, binibigay yan, project sa distrito, sa mga imbornal, sa mga kanal, sa mga estudyante, sa mga project mo. I-audit ka kung talaga may nakurakot ka o may kickback ka. Halimbawa, ano ba ang kickback sa allocable? Halimbawa, may allocable ka 500 million. Gastusin mo yan sa proyekto mo. Ang kickback niyan ganito. Halimbawa, nakipagsabuatan ka sa kontraktor. Kontraktor, alika. Gawin mo yung tuloy na yan. Magkano presyo niyan? 100 million po. O sige, gawin mo 300 million, akin yung 200 million. Pirmahan mo. Yun ang kickback na tinatawag, ino-overprice yung isang proyekto. Hindi may audit Na-audit yan, sir. Nakikita. Teka muna, makikita kung overprice Bakit? May ano yan kumbaga sa may resibo lahat yan. Magkano semento, isang sako semento, 230?
Ba, ang semento, 230. Ilang semento kailangan yan? 100,000 sakong semento kailangan. Pag yan nagkulang, o bakit yung presyo ng semento mo overpriced? Ang isang sako, 230 lang. Nakalagay dito, 1,000 isang sako. Doon, makukwestiyon na yun. Alam yun, sir, alam yun. Nang nag-audit, sir. Di ba? Malinis si Seton Marcoleta, sir, malinis. Pero ginaganya natin ngayon, sir. Di ba? Pero galit yung mga naniniwala dito, yung galit kay Seton Marcoleta. Basta naniniwala sila dito. Kay Seton Marcoleta, anya, kaya pala maingay. Kaya pala maingay, may tinatago. Doon sa salitang kaya maingay kasi may tinatago. Pag sa pelikula nga, pag may nagtatago ka sa mga kalaban doon sa cabinet, hindi ka maingay. Yun, di ba? Sabi ko, yung mga pusa, pag mag-hunt, mga leon, anong ginagawa niya? Para makuha niya yung target niya. Di siya maingay. Yung insekto, pag naglalakad yung lamok, ha? Pupunta, ang lamok, hindi kakagat banda dito sa tenga mo. Kasi niya, maririnig mo eh. Hindi na makakagat. Ang lamok pupunta sa likod mo. Instinct nila yun kasi dapat di sila maingay para makakagat sa'yo. Ganun din ang mga linta, para makakagat sa'yo mga linta, hindi ka dapat maingay. Tapos ikaw, kaya maingay kasi may tinatago. Anong klaseng logic yun? Kahit alien, kahit halaman. Ang halaman, dahan-dahan tumutubo. Para hindi siya nag-iingay. Sasabihin mo, kaya pala maingay si Seton Marcoleta kasi may tinatago. Pwede ba yun? Kapag ba nasa hall may hinuhuli ka, nagtatago ka sa lalim ng mesa. Para hindi ka pala maano, kaya para mag-ingay ka. Para hindi ka mahuli, kaya kailangan mo mag-ingay. Alam ba, nagtatago ka, hinahanap ka ng mga masamang loob, nakatago ka sa damuhan. Kailangan mo pala mag-ingay para hindi ka mahuli. Hey, 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 hey. Oh, sabi na, kaya nag-iingay para hindi para may pagtakpan, hindi mahuli. Ganun ba yun? Kahit sa literal, kahit sa figure of speech eh. Hindi porkit maingay ka, may tinatago ka. Pero yung sabihin mo kay Seton Marcoleta, kaya pala maingay si Seton Marcoleta kasi may allocable sa 500 million. Anong klase yun? Di ba? Hindi, pasensya na kayo ha. Ito ay komentaryo at nagpapaliwanag po tayo. Style po natin sa pagbablog to. Di ba? Pero nakikita nyo po yung kaseryosohan natin na ito ay marami kayong matututunan. Masustansyang usapan lagi ipapamahagi ko sa inyo. Pakinggan nyo po ito si Pinky sa kanyang payag. Good morning. Senator Lacson. Dito kala Arn at Connie. Magandang umaga, Igan at Connie. Yeah, good morning, Igan Arnold and Miss Connie. Magandang umaga sa atin lahat. Senator, nakapanayam namin si Senator Rodante Marcoleta, yung BFF mo. Ang binabanggit... sorry po. Tama. Yan din ang tawag ko sa kanya. Ang sabi po niya rito, kaya hindi siya pumipirma kasi diniretso na namin. Alam mo si Pinky? Galit ka sa corruption. Alam mo, Pinky, ba't marami sumisimpatya sa'yo? Hindi dahil sa magaling ka na ngayon. Nirespeto ka pa rin nila kasi matagal ka ng respetadong tao. Ngayon, sir, mga yan, nirespeto ka lang niya. Pero sa isip, sa loob niyan, kahit yung mga galit kay Seton Marcoleta, nasa isip niya, tama ba ginagawa ni Pinky? Sir? Mali yan, ang ginagawa mo. Nagiging tama ka lang kasi may natitira pa silang respeto sa'yo. Ba't di ka pumirma? Ang sinasabi niya, partial report lang daw. Gusto niya yung buo. So, pakipaliwanag po, anong halaga nitong partial report? Kaya baka maraming ibang senador ang hindi makapirma dahil hindi siya buo or may mga senador na sangkot na gusto rin nilang proteksyonan. At yung iba nagkampihan. Oh. Yeah. Wala. Kung kakampihan ni Seton Marcoleta yung mga dyan sa partial report na sila Jinggoy sana pinapabawi niya yan. Hindi pinadadagdagan nga niya Di ba? O, anong katunayan? Ang sinabi niya, hindi niya binapabawasan yan. Sabi niya, kulang. Iba yung bawa sa kulang. Alam mo, Arnold, Miss Connie, importante yung partial report kasi yung complexity at saka yung lawak ng sakop ng investigasyon. So kung hindi natin hahatiin at ipo-full report natin, napakahaba. Yun nga lang partial committee report, nasa 400 pages na. Wow. Kaya nga yung kahapon na dineliver ko via a privilege speech, synthesized version lang yun Naku. ang haba na rin halos 1 oras. Imagine kung full report at hindi ko hahatiin, baka 2 oras ako doon sa floor na nagde-deliver ng committee report. Tama siya. Oo. Yun ang una. Pangalawa, hindi katwiran yung hindi pipirma. Bakit? Dahil ang kanyang katwiran, hindi siya, iba-iba yung kanyang rason o katwiran. Sir, sandali, sir.
Etong problema to, hindi to question and answer na dapat isa lang ang sagot mo. Hindi sir, hindi sir. Eto, marami kang pwede maging sagot. Kaya hindi ka pumirma kasi kulang. Kaya hindi ako pumirma kasi wala yung pangalan dyan na dapat may pangalan. Hindi magkaiba yun, sir. Kailangan talaga magkakaibang sagot para maunawaan nyo. Hindi to isang question lang na isang particular. Halimbawa ganito. Anong tawag dun sa pinakailalim ng Earth? Di ba, crust? Isa lang ang sagot no kasi crust lang talaga yun. Hindi pwedeng dagdagan yun, hindi pwedeng paiba-iba. Yun yung mga sagot na talaga isa lang. Eto sir, yung sagot nito, sir, marami. Kaya huwag natin sabihin na paiba-iba ang sagot. Sir, alam mo sa katwiran, mga kababayan, iba talaga pag biblical debater dati. Iba talaga pag aral ng Biblia dati. Oo. Hindi nagbabasa lang dahil sa natapat ka. Hindi eh. Di ba? Iba talaga ho eh. Ilang taon, 20 years na po ako, halos mahigit, na talagang nagsusuri, nagbabasa ng banal na usapan at nakikipagdebate ho. Kaya tayo ho, makatwiran ho tayo. Di ho ba? No? Ang sinasabi niyang reason kung bakit hindi siya pipirma, ang pinadala ko lang sa office niya ay yung PDF copy. Opo. Eh, 400 pages, kung bawat senador, bawat miyembro ng komite, papadalang ko ng tigit-tigis ang hard copy. Di ba mas convenient, mas tipid pa sa papel, kung padala mo na lang sa ng, di ba, ng portable document format, na sa ganun, kung nagpa-interpret lang ako kahapon, magsasuggest ako, mag-donate ako ng iPad sa kanya para doon niya basahin eh. Alam mo, hindi katwiran yun eh, yung saan daw siya pipirma. Nasa amin yung sinabihan namin yung mga staff ng mga senador. Nasa amin yung... Hindi sir, ganito yan sir. Nakapakinig kami sir eh. Huwag mo na maibahin. Kay Senator Marcoleta, yun ay siya sabi niya, dapat bibigyan siya ng maayos na kopya. Kahit nasa pipirma, hindi namin alam kung sa kami pipirma eh. Ganoon ang salitaan ni Senator Marcoleta. Hindi porket sinabi niya na sa kami pipirma, ipipirma siya. Ang sinabi niya lang, maski nga sa pagpirma, hindi namin alam kung sa kami pipirma eh. Yun po ang pagkakasabi po. Huwag niyo pong ilinlangin po taong bayan. O yung hard copy. At kung ready silang pumirma, nabasa na nila yung file, dadali ng staff namin sa kanilang opisina para pirmahan nila. At saka dating practice na ito eh. Hindi naman ito first time eh. First time niya. Talaga pinapadala sa amin, soft copy. Okay. First time daw niya. First time niya eh. Sir, hindi porkit first time sir Sir Arnold. Hindi porkit first time sir parang lumalabas ay first time niya eh. Hindi po sir. Nasa katwiran po. Ako, hindi naman ako senador. Pero ang nasa utak ko sir, ang nasa logic ko sir, dapat po yung partial report ay kumpletuhin. Bago po magsimula yan. Yung po gusto ni Senator Marcoleta at ng iba pang senador. At kung talagang yan ay totoo sinasabi niya, bakit marami senador hindi po ipirma dyan? Dahil sangkot? Bakit? Sangkot ba yung mga nasa majority? Si Mig Subiri, sangkot ba yan? Bakit di po ipirma? Sige nga. Yan sabi ko sa inyo. Senador, kung hindi kayo nakakuha ng majority na signature, dapat ma-archive yan. So ngayon, nag-privilege speech ka na, so hindi nawalan ng saysay yung sinagawang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Yes, ang susunod namin gagawin, pinapa-prepare ko na yung transmittal letter papunta sa ombudsman saka sa DOJ. Ng lahat ng nakalap naming ebidensya, testimonial, documentary, lahat ipapadala namin doon para sa ganun makatulong yung committee hearings namin sa sinasagawa nilang preliminary investigation. Katunayan, nagpahayag na nga yung ombudsman, nagpasabi sa aming opisina kung pwede sila makakuha ng kopya. Hindi ko mapadalan kasi hindi pa yun o public record. Kasi hindi pa nga pirmado. Pero ngayong naipahayag ito sa pamamagitan ng privilege speech, ayun. di public record ito. So pwede ko silang padalhan. Okay, so lahat-lahat ng annexes, lahat ng attachments, lahat yung TSNs, papadala ko sa kanila para makatulong nga sa kanilang preliminary investigation. Kasi ang alam ko, may mga ebidensya pang natakil namin sa komite sa pagdinig na wala pa sa kanilang kaalaman. Okay. So yun ang isang saysay na daan ko na lang sa privilege speech para maipadala namin. Otherwise, hindi kami makakatulong masyado. Although
sasabihin ko, I take pride in saying na marami na rin kaming naipasa o Okay. naipadala Mm. na ebidensya Okay. sa DOJ at saka sa Ombudsman na ginagamit nila ngayon. Akala mo, ganda na siya sabi niya, no? Para totoo, no? Pero hindi mo makita sa kanyang gawa. Oo. Ang ganda niya magsalita, no? Pero hindi mo makita sa gawa. Oh. Senator, gusto namin malaman ano yung nakita mo na hindi nakikita pa ng ombudsman? Mm. Hindi kasama pero ito sinaklaw ko na rin yung pati yung mga letter request sa mga lawmakers. Kasi isa sa rekomendasyon namin yung allocables. Oo. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. O, tignan mo. Okay, Senator Marcoleta. O, ano naman? O, di maganda. Laki ng allocable eh. Gusto mo 100 billion pa eh. Oo. Pero yung COA, yung pagka-liquidate, kung tama ba talaga? Di ba? Pinapaisip niya yung taong bayan, no? Pinapaisip niya, no? Ito naman taong bayan, oh, may allocable! Eh, di may korupsyon. Hindi po porket may allocable, may korupsyon na. Yan po allocable na yan. Importanteng bagay yan dahil dyan ginagastos yung mga proyekto, dyan pinapagawa yung mga sirang mga kalye, o mga walang problema dyan. Di ba? Ito itong mga to, no? Talagang hindi nila pinapaliwanag. Alam nila kasi yung taong bayan, pag nakarid na allocable, pagbibintangan na korupsyon. Kaya gusto niya ipaisip sa mga tao, si Senator Marcoleta, patunugin na may ganun niya. Pero wala naman siya sinasabi. No? Ang grabe to, no? Parang gusto niya palabasin dito, Senator Marcoleta, kala mo hindi ako biro kalaban. Iba ako kalaban. Iba talaga kalaban, madumi. Di ba? Ka mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama 'yon sa Mm-mm. sa hawak ng Ombudsman. So ipapadala namin 'yon. So, Kasi further galing mismo 'yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. So kasama si Senator Marcoleta sa further investigation, tama ba? Yes. O, tingnan mo, yes! Talagang sagot niya eh. Biruin mo sa dami-dami ng allocable, si Senator Marcoleta, imbestiga mo pagdating ng huli. Grabe! Kaya nga kayo nagbuo ng Blue Ribbon, kaya nandiyan kayo para mag-imbestiga kayo ng mga allocable eh. Tapos bandang huli si Senator Marcoleta, lahat may kasalanan? Lahat ng pera ng Diskayan, na kay Senator Marcoleta? Lahat ng korupsyon, lahat? Pati Duterte, na kay Marcoleta lahat? Grabe itong mga to. Di ba? Iba ho. Ibig yung pala sabihin, lahat na kay Marcoleta? Pwede ba mangyari yun? INC si Senator Marcoleta. Ha? Hindi kailangan ng pera niya. Gusto mo bili ng INC buong Pilipinas? Ha? Pag silayas kayo papuntang China? hindi naman. Okay na yun. Kasi ang INC kasi nakakabili ng billion eh. Na lupain eh. Yung Philippine Arena 9 billion. Inutang daw yun, sabi mga kalaban. Inutang daw. Inutang? Kasi nakatibayan mo. Inutang yun. Sino magpapautang ng 9 billion? Ikaw naman, no? Sino magpapautang ng 9 billion? Sige nga. Hindi, alam mo, logic lang eh. Logic lang tayo eh. Di ba? Sinisisi nila na INC, kurakot yan. Paano ba kurakot? Dahil member niyan. Di ba? Yun yan ang kilala kong magbabasurero eh. Na ang trabaho niya, hanap buhay niya, junk siya, yung nagbabasura siya, nangangalakal. Nangangalakal, may bakal, dyaryo, bote. Ha? Maniwala ka, naghahandog sa INC ng isang handugan yun eh. Biruin mo ha, mahirap na eh. Pero pinagpapala, anong pinagpapala? Akala na kasi pagpapala sa pera eh. Makita mo, yung magbubote, yung pamilya niya, lulusog oh, walang sakit yung mga anak niya oh. Samantalang yung isang kapitbahay, ay yaman-yaman, labas-pasok yung sa hospital anak niya. Oo. Eh paano? Itinuring kasi pagpapala, yung pera lang. Di ba? Eh, samantalang yung mahirap na nakaunawa, itinuring pagpapala, lahat ng bagay na maganda sa kanya, pati yung mahirap, pagpapala sa kanya yun. Di ba? Commercial lang yan. Wala, ano lang yan, kumbaga ano lang tayo. Wala, ano lang yan, partial to. Oo. Ba't hindi mo raw nabanggit sina Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada? Pero nandun naman yung mga pangalan. Oo, dun sa... Alam mo, Igan, kung babanggitin ko isa-isa, lalong hahaba eh. Kaya nga tinaan ko na lang, in-scroll na lang. Kasi ang pinakita ko doon, yung menu Aha. na mga possible charges o possible preliminary investigation, possible fact-finding, possible further investigation. Lahat yon at inisa-isa ko kung I think mga 10 or 11 possible criminal charges yun na pwedeng ipisigahan. Yung sa amin, hindi, sabi ko nga, hindi ito hatol. Katunayan, between
noong na-route namin yung committee report, yung partial committee report, and yesterday, may mga developments Katulad yung kay Senator Estrada. Alam mo ba't sinabi yung may allocable si Senator Marcoleta? Para yung taong bayan pumukos si Senator Marcoleta. Para gipitin, ma-high blood si Senator Marcoleta. Siguro, iisip nila, baka magurgur si Senator Marcoleta, ma-high blood, atakihin. Diba? Gusto nilang ganyan Gusto nila, kasi alam na ito ni Pinky, marami naniniwala sa kanya. Yung mga naniniwala sa kanya, galit kay Senator Marcoleta Oo. Pero tanongin mo, one-on-one, yung galit kay Senator Marcoleta, tanongin mo, one-on-one, galit ka ba kay Senator Marcoleta? Oo, galit ako, ayoko sa kanya. Okay, tanong ko sa'yo. Iba mo yung galit mo sa tanong ko sa'yo, ha? Ibahin mo, ha? Naniniwala ka ba na may korupsyon ngayon? Sasabihin niya, oo. Dapat ba lahat ng bagay imbestigahan? Oo. Dapat ba pag may sangkot ka, hindi naman sangkot may kinalaman ka, tatanungin ka? Oo, yun. Tanong mo yung huli. Bakit si Martin ayaw ipatanongin? Hindi naman kasi, lalaban na yun, tingnan mo, lalaban na yun. Sabi ko nga ang ayaw ipatawag si Martin upang tanungin, dalawa lang. Kundi bayad or talagang nag-ingan siya. Diba? Dahil naghumingi yung ombudsman sa opisina, sa LBRMO namin, ng kopya ng mga, para ma-identify yung mga proponents. Yung LBRMO, nagpadala na, wala sila makita na Dokumento. directly attributing yung mga items, yung mga insertions na nangyari kay Senator Estrada. So meron ng mga developments na ganun. So sinasabi ko, between now or between February 11 and now, may mga nagde-develop na kung saan pwedeng gamiting depensa ng mga kasamahan ko senador. So hindi kami nag-i-indict kasi hindi naman kasama sa mandato namin Yes, yun. Ang sa amin is in aid of legislation and investigations. Kasi yung Blue Ribbon Committee lamang ang merong parang kulatilya na and investigations. Meaning, kasama kasi mga malfeasance, misfeasance, non-feasance, pwede na isama namin para ibigay namin doon sa kaukulang ahensya na nagsasagawa, na may mandato na magsagawa ng preliminary investigation. Ang Blue Ribbon, hindi naman kami prosecutor Yes, sir. Ito nga, sabi nyo, doon ako medyo nakatutok sa sinabi ninyo na sa inyo pong paglilingkod bayan, more than 50 years, parang ngayon lang nangyari ito. Alam mo yung mga ibang mainstream media, hindi porkit kayo galit sa isang tao, lahat na sasabihin niya galit kayo. Ito, sample kayo. Ako, ayoko kay Trillanes. Ayoko. Pero, may mga sinasabi siya na gusto ko. Yung pagiging matapang niya, gusto ko. Pero, marami ako ayaw sa kanya rin. Hindi, sila hindi. Ako lang ata na iba sa lahat Di ba? May nakita ba kayo tulad ko? Ha? Na kapag yung tao galit kay sila kasi pag galit na lahat. Galit ka sa tao. Ha? Pag galit ka sa tao, kahit anong gawin tama niyang galit ka, ituturing mong mali. Tayo hindi Pag ayaw ko kay Trillanes, pero may ibang bagay na gusto kong ginagawa niya. Madami. Kahit kay Lacson. Ang ayaw ko lang sa kanya, ito hindi nag-iimbestiga. Pero hindi mo mawawala sa aking katwiran yung pagka dating Lacson ay talagang magaling. 'Di ba? Talaga iimbestigahan ka niyan at marami alam na impormasyon niyan. Kahit ngayon, madaming alam na impormasyon niyan. Pero pag usapan na ito tungkol dito, sasawayin kita. Tama ho ba? Katwiran na 'yon? Yan ang katwiran. Yan ang katwiran na hindi kayang salansangin. 'Di ba? Na kahit saan kayong direksyon tumingin o gumawa ay parang hindi ho makausad no, dun sa partial committee report ninyo. Ang sabi nga ito in aid of legislation pero may mga hindi ho talaga pumirma. Ang siguro tanong namin bilang kami ho nakasubaybay talaga dito for accountability. Paano yun in the future? Ano bang po pwedeng mailagay sa batas para sabihin na natin na talagang magampanan ho sana 'di ba ng buo yung Zero trabaho. corruption. Oo, yung mga trabaho po ng Senado o mga senador na parang hindi ho Ito payo ko kay Senator Marcoleta. Senator Marcoleta, hindi pa ako nakakapunta sa kanya Kung nakapunta ako, pwede ko siyang, hindi naman payo. Ayoko sa itang payo Sino ko para magpayo? Pero ang sa akin lang baka lang, Senator Rodante Marcoleta, sana po, pumirma na po kayo. Hayaan nyo na po sila. Diyos na bahala po sa kanilang lahat. Hindi po natutulog ang Diyos. Tandaan nyo po.
Hindi po natutulog ang Diyos. Kung yung partial report dahil kulang, hayaan nyo na pong kulang. Ipagsusulit na lang nila sa Diyos yung lahat yan. Eh ano kahit di makulong yung mga mastermind, okay lang. Bayaan na natin. Diyos na bahala dyan. Di ba? Sabi niya wala sa inyo ang kagantihan, nasa Panginoon Diyos. Di ho ba? Yun na lang ho yun. Sa akin lang, kay Senator Marcoleta, payo ko lang. Pirmahan nyo na ho yan para bandang huli. Taong bayan naman ang makakakita kung sino talaga totoo. At may Diyos naman At sa 2028, magkakaalaman na naman Malapit na naman ho Kakaroon ng ganitong parang you're caught between a rock and a hard place, sabi nga. Siguro sa rules of the Senate, Mm-mm. kung ma-amendahan namin yung rules, i-include namin doon yung ma-define more aptly or more properly yung duties and responsibilities ng mga miyembro ng komite. Kasi simple lang naman pirma lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag pumirma ka, sumasang-ayon. Katulad ng inihayag ni Senator Erwin Tulfo. Okay? Mm-mm. Pumirma siya, Hindi. marami siyang gustong Hindi, kaya siya pumirma, sinabi ni Juan Bull. Nag-interview, di ba napanood nyo? In-interview si Erwin, kaya siya pumirma kasi, pero sabi ni Erwin, ganun-ganun vice chair ako ng BRC, syempre pipirma ako, saka si Juan Bull Sabi, pumirma ka na, vice chair ka di ba? Pinilit lang siya ni Juan Bull. Di ho ba? Question. hindi nga uusad, hindi ma-introduce o hindi makaklarify Mm-mm. through interpellations, hindi ito malalagyan ng mga amendments, modifications, hindi ma-adapt kung walang pipirmang mayorya. Kung napirma sana na majority, kaya nga dinefer ko yung pagsagot ko sa interpellation Mm-mm. until such time na may report out ko yung partial committee report. Kasi I cannot also allow them to have the best of both worlds. Mm-mm. Gusto nila ayaw magpirma, pero interpellate nila ako. Kaya sabi ko, magiging redundant tayo pagka assuming na makakuha ko ng majority signatures, i-report out ko, doon tayo magdebate. Mm-mm. Doon natin italakay para maging fruitful, maging more productive yung talakayan natin. Kasi kahapon, maski interpellate mo ko, hindi naman yung papasok as part of the report na ma-adapt sa plenary. Okay lang. At least narinig ng taong bayan kung sino tama, mali. Ang hilig sa mga to, ipabura sa Senado, i-strike si Libiste, ipabura yung mga sinabi niya. Okay lang, kahit pabura. At least sa taong bayan, di burado yan. Di ba? Ano yung gagawin niyo sa Senado? Bubulukin niyo yung mga sinabi ni Senator Marcoleta? At si Libiste, bubulukin niyo yung sinabi sa Congress? Di wag niyo ilista, wag niyo i-strike niyo, at least nalaman ng taong bayan. So yun ang I think ito sa akin to. Sinadya ko yun na hindi ako mag-yield ng floor sa interpellation para medyo maski paano magkaroon sila ng sense of responsibility na pirmahan nila yung committee report kung gusto nila akong tanungin. Mm-mm. Ito naman si Senator Marcoleta, sinabi ko na nga na until then, until such time that I gather the required majority signatures, I will not yield the floor for interpellation. In the meantime, pero tumayo pa rin siya, unusual daw. Hindi yun unusual. Maski nga walang pasubali o walang sabihin natin kondisyon na yung sa partial committee report na lang tayo mag-interpellate. Wag dito. Maski nga walang ganon. Any senator has the right not to yield the floor and not to be interpellated. Katunayan, binanggit niya ni Senate President Soto at inabot ko rin yun, yung panahon ni Senator Miriam. Siya nga nag-sponsor ng bill, yung reproductive health. Pero sabi niya, ayoko mag-interpellate. Pwede yun. So, Pwede yun. yung ibang sponsor ang in-interpellate. Pwede daw yun. Tagal-tagal nyo na sa mundo. Pwede yun! Si Martin niya pwede, di dumalo Pwede pala. mo na-i-issue sa malaking iskandalo na dapat imbestigar, dapat tanungin hindi pwede dumalo. Dahil may interparliamentary courtesy. Kawawang Pilipinas. Walang naging nakuhang kasagutan doon sa dating speaker. So, walang height. Sabi nga, hindi naman to irregular o hindi naman sa... Ano ba ganito? Pag may sakit ka, sino tatanungin mo? Doktor. Pag may batas, sino tatanungin mo? Lawyer. Pag sa mga hardin, sino tatanungin mo? Yung hardinero. Dito, pag may appropriation budget nagkagulo, sino tatanungin mo? Speaker! As ayaw mo.
Parang Hindi unusual. unusual. Tulad ng sinasabi Oo. niya. Alright. Pero ito pong sinasabi din na yung sa usapin po ng para bang prelude, no? O parang ito na yung nakikinita na daw, kunyari sa impeachment, ano, na kung Hindi, wala na impeachment niya. Maraming salamat po sa inyo. Dito po napatunayan natin na talagang, alam mo, Pinky, ang gawin mo lang, nung una pa lang, wag mo sasabihin na kay Senator Marcoleta, masama loob kasi inagaw yung Blue Ribbon. Hindi ho. Hindi ho. Napanood namin lahat, nasaksihan po namin mula sa umpisan nyo kung sino Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. Kayo ang umagaw, di ba? Kung talaga may respeto kayo kay Senator Marcoleta, pababayaan nyo kay Senator Marcoleta yung Blue Ribbon. Hindi eh. Ang ginawa nyo, inagaw nyo kay Senator Marcoleta. Tapos ang katwiran nila, kaya inagaw kasi ayaw katwiran ni Mambul, ayaw mag-imbisiga yata sa mga Duterte. Kaya nyo, inang katwiran nyo, kaya nyo inagaw. Also, nasa sa inyo na yung posisyon, ba't ayaw nyo imbisigahan ng Duterte? Dahilan nyo lang yun para maniwala yung mga tao na si Marcoleta karapat dapat tanggalin sa Blue Ribbon para kasi yung mga Duterte pinatakpan. Ngayon, print na kayo. Ba't ayaw nyo imbisigahan ng mga Duterte? Di ba? Hindi ho totoo yun. Si Senator Marcoleta, minamalasakitan niya lang yung nangyayari ngayon. Dahil hindi maimbestigahan. Biruin mo na, nasa makapangyarihang komite ka. Wala kang power. Daig-daigan ka ng interparliamentary courtesy. Isipin mo, parang ganito. May pulis. May warrant yung lalaki. Nakalagay sa gate, no trespassing. Pipigilan mo ba hindi kayo pwede pumasok, no trespassing? Hindi eh. Iba na to kasi nga may criminal dun sa loob. Hindi niya kayo pwede pumasok, no trespassing nga eh. Biruin mo may matinding kaso na pero ayaw pa rin papasukin kasi no trespassing. Hindi mo pwede labagin mo yung no trespassing, papasukin mo na yung mga polis. Kasi mag-iimbestiga. Hindi, pagpipilitan niya, hindi, no trespassing, bawal pumasok. Sipin mo. Di ba? Kapkapan mo. Ayaw magpakapkap. Bakit ayaw magpakap? May tinatago. Fire follicle mo, ayaw. Ipatawag mo, ayaw. Bakit? Kayo po sumagot, mga kababayan, hindi po sa akin. Maraming salamat. Isang komentaryo makabuluhan, isang talakayan na puno ng aral at matututunan at marami kayong nalaman at masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.